Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. May mga sakit na hindi agad nakikita sa panlabas na anyo. Tulad halimbawa ng depresyon, isang mental health disorder na hindi dapat ipagsawalang bahala. Mahilig magpinta si Bianca. Pero kung gaanong kakulay ang kanyang mga obra, ganoon naman kadilim para sa kanya ang mundong ginagalawan. Taong 2020 nang ma-diagnose si Bianca ng major depressive disorder. Hindi daw niya maipaliwanag ang lalim ng nadarama niyang lungkot. Yung depression, para kang nasa ilalim ng isang balon na parang nakikita mo lahat ng mga tao na nasa paligid mo na they're all doing okay. Tas ikaw, you're trying to climb out. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding kalungkutan noong may mabigat na pagsubok na dumating sa kanilang pamilya. Yung mom ko po kasi was diagnosed with kidney failure, heart failure, and stage 3 colon cancer po. Tapos nung in the middle of her treatment po, nag-separate po sila ng father ko. So, nung time po na yon, ako po yung nag-shoulder lahat ng medical expenses po niya. Nung 2021 po, she passed away. Doon po nag-start na parang nakaramdam po ako ng matinding lungkot. Nang mawala ang kanyang ina, doon na parang gumuho ang kanyang mundo. Kasi parang nung time na nabubuhay siya, nung inaalagaan ko po siya, parang wala akong time na makaramdam ng mga bagay-bagay. Kasi parang wala akong time malungkot, wala akong time magalit, wala akong time makaramdam ng pagod kasi kailangan ko siyang alagaan, kailangan kong magtrabaho. So, noong 2021, parang sobrang depressed ko po noon. Parang feeling ko wala nang sense yung buhay ko kasi parang at that time, ang tagal kong nabubuhay na para lang sa mami ko. Bukod sa depresyon, nagkaroon si Bianca ng hindi lamang isa, kung hindi 7 pang mental health disorders. I was diagnosed with bipolar 1 disorder, borderline personality disorder, bulimia nervosa, PTSD, ADHD, generalized anxiety disorder, OCD, and OCPD. Nitong mga nakaraang araw, lumala na naman ang episodes ni Bianca. Nakatakda siyang ma-admit sa ospital sa susunod na 2 araw. Tila hindi na raw kasi umeepekto sa kanya ang mga iniinom niyang gamot at nasasaktanan niya ang kanyang sarili. Apektado rin ng mental health condition ni Bianca ang relasyon niya sa kanyang mga kaibigan at mga kaanak. Yung mga mental health issues ko po kasi parang pinapaliit niya yung mundo ko. Kasi parang hindi lahat ng tao naiintindihan yung sitwasyon ko. Habang tumatagal po, paunti ng paunti yung kaibigan ko, yung parang may mga friends na parang nagsasawa, ganyan. Naging emosyonal naman si Bianca nang mapag-usapan namin ang pamilya. So parang yung katulad sa family ko, sa daddy ko, ang mahal ng mga gamutan ko. So nakikita ko na pagod na pagod siyang nagtatrabaho para masustain yung mga medications ko. Hindi katulad ngayon yung admission ko.
parang usually yung admission, it would cost 80,000 per week. So parang nakikita ko siya working double time para lang mapunan yung pera na kailangan for my admission. So parang minsan napapaisip ako kung ito ba yung buhay na gusto ko. Sa gitna ng pinagdaraan ng pagsubok, may mga bagay na kahit papaano ay nagpapagaan sa bigat ng kanyang loob. Bia, dito sa Doctor Next Door, we really wish you well. Lalo na sa darating mo admission at sa gamot na mga binibigay sa'yo. Pero bukod doon kasi, bilang isang lifestyle doctor, ginagawa din namin na makakatulong sa mga pasyente ay yung mga hobbies. Only ng inyong hobbies ninyo. Sa ngayon ba, ano ba yung pinaglilibangan mo? Mahilig po ako mag-paint, tsaka mahilig po ako sa K-pop. So kapag ganyan, ano naman yung nadudulot sa'yo nitong hobbies mo? Kapag sa K-pop po kasi, kapag uma-attend po ako ng mga concerts, ganyan, marami po akong friends na nami-meet. Tsaka masaya po talaga ako kapag nakikinig ako ng K-pop, ganyan, na parang nadidistract po ako dun sa mga parang negative thoughts po, ganun. How about yung painting? Pag painting po, parang nakakalma po ako. Tsaka minsan po nagjo-journaling din po ako. So parang nakakalma po yung thoughts ko. Para mas maunawaan ang depresyon, sumangguni kami sa isang doktor. The criteria for major depressive disorder is at least 2 weeks of either depressed mood that we would experience the whole day. If it's not the whole day, it's most of the day. And or something that we call anhedonia, which is the things that we normally enjoy, we don't enjoy anymore. And then it's associated with other symptoms such as we get easily tired or we have no energy at all. Focus is affected. So sleep is affected. And then for a lot of cases, we also see thoughts of death or wanting to die. Walang pinipili ang depresyon. Anumang estado o narating sa buhay at kasarian, pwedeng tamaan ito. Pero walang iisang tiyak na sanhi ng depresyon. We would look into factors such as, adverse childhood experiences, genetics, challenges during childhood, and then the challenges that we would experience through time. So there are a lot of factors, but the most compelling cause for depression is real or imagined loss of a parent when we're 11 years old or younger. It's not a 100% guarantee, but it's the most compelling evidence out there. May mga prosesong pinagdaraanan ng isang pasyente bago ma-diagnose na mayroong mental health disorder. Well, first of all, before we say it's a psychiatric condition, we have to make sure the condition is not better explained by a physical cause. So for example, physical causes, well, if you have thyroid problems like elevated thyroid hormone, you can present with like you're very hyper. So sometimes it can be mistaken for mania. Or if you have low thyroid hormone, you can exhibit depressive symptoms. So we have to make sure it's not because of that. And then if that is the cause, then we'll probably go directly to the cause. Isa sa mga nagiging hadlang para matugunan ang mental health disorders ay ang stigma na nakakabit dito. Marami ang nahihiyang dumulog sa psychiatrist sa takot na mahusgahan ng lipunan. Pero sa pag-usad ng panahon, mas nagiging bukas na raw ang isipan ng mga tao, lalo na ng mga mas nakababatang henerasyon. I've been in practice for about 14 years and it's so different when I first started to now. Like when I first started, when I asked like, when was the onset of symptoms? 10 years ago. And then that was the first time they saw a psychiatrist. And then they would have seen several albularyo's before they come to the psychiatrist. Hanggang ngayon, problema pa rin ang access sa mental health services. Last I checked with the website of the Philippine Psychiatric Association, I think we are 385 in the whole Philippines. So these are, and if I'm not mistaken, the total's not
even like the board certified ones. There are associate members included. But overall, we still lack the number of mental health professionals in the Philippines. Pero hindi naman kinakailangang maging isang doktor para makatulong sa mga taong mayroong mental health disorders. Be that supportive ear. Be that person that that your friend, your family member would feel safe to approach you and say, "Hey, I'm having these thoughts and I cannot help. I cannot control it." So when it comes to being that support, whether or not this person has thoughts of self-harm, I came across a meme and I found it very helpful. So we can be guided by ears, mouth, hands, feet. So ears, it's like, do you want me to listen? Mouth, do you want me to give you feedback or advice? Hands, do you want me to hold you? Feet, do you want me to give you space? Sa mga tulad ni Bianca, sapat na pag-unawa at hindi panghuhusga ang kailangan nila para malampasan ang mabigat na pagsubok ng buhay. Sa ating pagbabalik, isang makabagong pamamaraan para mas mailapit sa mga tao ang mental health services. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Mahigit 60% ng mga manggagawang Pinoy ang nakararanas ng burnout. Ang labis sa pagkapagod, posibleng mauwi sa mas malalang mental health conditions. Kaya naman ang ilang mga kumpanya gumagamit ng mga makabagong pamamaraan upang tugunan ang problemang yan. Ang kwento ng buhay ni John ay kwento ng pagbangon at pagpapatuloy. Mensaheng mababakas sa mga damit na ibinebenta niya. The story behind Bakas, kasi siguro trigger warning lang din, Doc. I'm a suicide survivor during the pandemic. And nag-isip ako ng way para makatulong in spreading awareness on mental health. Pressure sa trabaho noong siya'y empleyado ang isa sa mga nagpalala ng nararamdaman ni John kaya naisipan niyang wakasan ang kanyang buhay. Merong mga times na kailangan kong tapusin yung isang project, may deadline, tapos parang ilang oras na lang or pinamamadali ng boss, di ba? Kailangan na itong matapos, ganyan. And then, yun, nakaka-epekto talaga siya sa akin in terms of my mental health. Lalo na minsan kung pagalitan ka, di ba? I-call out ka. And it really affects yung relationships ko din with other people. And also, yung self-esteem ko. It really affects everything. Minsan, naiisip ko, Doc, yung work-life balance parang nagiging myth na lang. Kasi, mahirap siyang i-apply to be honest. Di ba? Kasi, problema mo sa bahay, hindi naman totally madidetach mo yung self. Ang hirap niyang gawin. It's easier said than done. Nagpakonsulta sa psychologist si John at natutunan niya ang konsepto ng essentialism na nakatulong sa kanyang mental health. Isa sa mga in-apply ko na techniques dun sa essentialism is only doing 3 maximum tasks in a day. Yung ginagawa ko is 1 in the morning, 1 in the afternoon, and perhaps if kaya ko pa, 1 in the evening. Tapos, I'm having a strict rule with myself na in a day, I need to have at least 2 hours for myself. So, yung 2 hours na yan, inaalat ko. Sa ngayon, inaalat ko siya in the gym. Kasi when you train for your physical body, it also trains your mental health, basically. Dahil sa sariling karanasan, mas pinahahalagahan din ngayon ni John ang mental health ng kanyang mga empleyado. Kung hindi productive and healthy yung empleyado, hindi din magiging booming yung business. Hindi siya parang magiging successful, right? At the end of the day. Sa isang negosyo, yung empleyado yung lifeblood, basically. Naging malaking tulong kay John at kanyang mga empleyado ang mental health service provider na MindU. Sa pamamagitan ng mobile application, nakakausap ng therapist ang isang taong nangangailangan ng tulong pagdating sa mental health. Layo ng MindU na mabigyan ng safe space ang isang tao kung saan malaya niyang nasasabi ang kanyang nararamdaman o pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Maraming kumpanya na sa Pilipinas ang nakipag-partner sa MindU para mabigyan ng mental health support ang kanilang mga manggagawa. At ang nagpapatakbo nito,
isang taong minsan na ring sinubukang tapusin ang kanyang buhay. Mind You started in 2020. It was founded by 5 individuals. The reason why I came on board is because I'm a suicide survivor. I'm Australian Filipino, and one of the things that I saw is just the stark difference between healthcare in the developed nation and healthcare here in the Philippines. Mental health really is about understanding your physical health, your mental health, and how you interact with the people around you, right? Biopsychosocial model. That's what really leads to true health. Biopsychosocial approach. Yes. So that entails not only the physical, but also the social, Nutritional, fitness, good relationships, good working environment. Kabilang sa mga sanhi ng mental health problems ang fatigue, stress at pagka-burnout sa trabaho. A lot of management and leaders come from an older generation where they're used to communicating with strictness, with resilience. They expect people to perform at will. But the truth is, people are more educated today. People are valuing their own mental health, and they want a psychologically safe place to work. Hindi maiiwasan ng stress sa trabaho, pero may magagawa ang mga kumpanya para mapangalagaan ang mental health ng kanilang mga empleyado. We would also want to respect the workload of the employee. So I hope in our country we would be mindful about sending emails past, like, the employee is supposed to be home already, or during the weekends, or overworking the employee. These pa lang, these are factors that needs to be fixed that can cause that can trigger mental health issues. Isa sa mga kumpanyang seryoso sa pangangalaga ng kapakanan ng mga empleyado ang Deployed. Isa itong business process outsourcing o BPO company. Bukod sa health insurance at regular na pakikipag-usap sa mga empleyado, may mga gimmick din sila para malibang ang lahat. Gaya na lamang ng movie night pero hindi sa sinehan kundi sa opisina. Mayroon pa silang recreational area. So the recreation area provides our staff a happy break. Usually, they do have 15-minute breaks, their lunch break also, right? Those recreational area has the Nintendo Switch, PS5, arcades, foosball, etc. Those things that they can be able to enjoy. There's also nice spaces that they can just sit down to browse their cell phones, do TikToks, etc. So that space is really dedicated for our employees, for them to take a break. The saying that we have a longer time staying in the office than sometimes in our homes. So we want to ensure that when they stay here in the office, they're very comfortable and they're watched out for. Because it's very important for us that our team members are in top form when they are reporting to our clients or working for our clients. So that's why we invest in these types of things. Now, it's not only just money for the staff or salaries, but also we want to ensure that their mental well-being is also taken care of. Sa ating pagbabalik, isang kainang naghahain ng healthy na pampagood vibes pa. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Ika nga nila, you are what you eat. May isang kainan sa Quezon City na ang pagkain daw nila nakakapagpaganda raw ng mood. O tara, puntahan natin. Parang eksena sa The Chronicles of Narnia ang daan papasok sa kainang ito sa maginhawa. Ang Van Gogh is Bipolar ay brainchild ng artist na si Jethro Rafael. Inspirasyon ng Van Gogh is Bipolar, obviously, inspirasyon siya ng buhay ko. So, 18 years ago, I was clinically diagnosed with this condition, manic depression. When I decided to heal myself the natural way, then gusto ko maging totoo, yung to express my authentic being. How did you discover yung kakayanan ng pagkain na magkaroon ng mood-altering properties naman? So naintindihan ko na ang gamot
ay inspired siya mula sa buhay na pagkain, mula sa living molecules from living foods. Nagsimula ako na pag-aralan ano nga ba yung pag nag-take ako ng antidepressant, ginagawa niya akong masaya. So, naghanap ako ng mga ingredients na kayang mag-induce, at least mag-activate ng mga neurotransmitters na to. Sinamahan ako ng nutritionist na si Julian Malong para sa kakaibang food trip na ito. Bago kumain, binigyan kami ng sombrero at headdress para talagang buo ang experience. We have chocolate sourdough bread, and we also have our signature soup, which is called Virginia Wolf Tears, and we also have our mushroom adobo, and also our blissful rainbow salad, which are parts of our a la carte menu. So please enjoy. Now to the exciting part, kainan na! Yan, napag-usapan natin kanina, Julian, yung paano na-reconcile o paano nagkakaroon ng connection yung pagkain at saka itong mental health, and also itong mga inihakain sa atin kasi is more of your mood-altering or mood-boosting foods. Yes. Where does it sit? Okay, so when we live our life, nagkakaroon ng imbalances yung katawan natin. Mentally, spiritually, emotionally, physically. Diba? Sa medicine, yung physical lang usually yung tinitignan. Pag nagpa-biochem ka, makikita mo yung physical responses ng katawan mo sa lifestyle mo or what you're tolerating in your own life. Yung katawan, biochemically, it creates these compromises na kapag nag-reintroduce ka ng foods na labeled as cleansing, natural, high in anti-inflammatory agents, antioxidants, it wants your body to correct itself, correct yung path na slippery slope na pinapapuntahan niya. And then, what specific nutrients are there dito sa mga pagkain natin ngayon na nakakatulong sa pag-aayos ng ating mood? For mental health purposes, laging na ilalabas yung probiotics and prebiotic foods. So, sa ating gut, meron tayong mga micro pets na tinatawag. And did you know na most of the serotonin produced in the body, serotonin, happy hormone, it's produced in the gut. So, kung hindi masaya yung microbiome mo, then it can contribute sa overall mood mo, kung bakit hindi ka masaya. So, featured here is miso and then sour bread, ang ginagamitan ng yeast. So, yung fermentation process na nangyayari, ibig sabihin, fermented foods, mataas siya sa probiotics. Julian, we're now served itong ating main course. So, meron tayo ditong mushroom adobo. No? And then, meron tayo ditong gulay. No? Tanong ko sa'yo, paano to makakatulong sa pagkakaroon ng more holistic view pagdating sa healthcare when it comes to nutrition and food? So, merong 5 pillars of health. So, it's diet, it's movement, hydration, tubig, it's very important kasi we're 60 to 70% water. Stress management, so hindi pwede na tinitiis mo lang. Lahat, hindi mo pwedeng papaabutin yung sarili mo to boiling points. And rest, totoong rest. Okay. And a lot of these 5 pillars of health, makadalawa ka lang na intentionally tinignan mo, intentionally solid. Solid na in-achieve mo at least 2 out of 5 per day, enough na yon. Sunod namin tinikman ang blissful rainbow salad. Sabi nga natin, colorful meals. So, eat the rainbow every day. So, we now have, kanina meron tayo ditong, meron tayong blue, meron tayong green, meron tayong yellow. Yellow, yeah. Just add more colors to your food every day. You'll get more antioxidants, you'll get more fiber, which can help you a lot with your digestion. How do you think nakaka-apekto yung pagkakaroon ng good experience with food pagdating sa mental health ng isang tao? Food is also a very intimate expression of ourselves. So, nangyayari, kapag pinili natin yung lifestyle na gusto natin and we tend to box ourselves, yung limits na yun yung minsan nakaka-stress eh. So now, the way we are served food here sa Van Gogh, it's allowing you to experience so much when it comes to eating here na hindi mo nililimit yung sarili mo. Sana matatranslate mo yun in your own life. Na
okay, I can try something new. I can be playful with my life. From the nutritional standpoint, how do you think pwedeng maging long-term, no, yung magiging epekto ng mga mood-boosting foods katulad ng sinaserve sa atin? Kailangan sustainable siya for you. Which means, kailangan mo ring i-consider yung budget, kailangan mo i-consider yung preferences mo, preferences ng mga tao na kasama mo sa bahay. Kasi hindi lang naman ikaw yun. Yeah. Okay, so also make sure na yung changes na ginagawa mo when it comes to your nutrition is hindi siya nagiging crutch for you. In Tagalog, hindi siya nagiging saklay. So for example, nagsisigarilyo, pero nagchi-chia seeds. You know what I mean? So nagiging crutch siya. Sunod din namin tinikman ang chocolate sourdough na may nuts at seeds na good source ng healthy fats. At para sa panulak, Courtney Love Potion na mango and chia seed blend na mayaman sa fiber at vitamin C. Ang panghimagas naman to end the meal ay ice candy na gawa sa santol at langka. Kakaibang dining experience ang hatid ng Van Gogh is Bipolar dahil isa itong safe space na layuning magbigay ng inspirasyon sa tulong ng pagkain, likhang sining, at mental health advocacy. Yung pinaka-importante na at pinakamahalaga na nangyari sa kanya, naging sanctuaryo siya para sa komunidad. So yung puso at kaluluwa, yung heart and soul ng lugar na to, ang tawag sa kanya, The Love Project. Alam ko marami sa mga tao ngayon ang uhaw na makaramdam ng unconditional love. Sa Van Gogh is Bipolar, for sure, matitikman mo yan at may experience mo yan. So, food for thy body and food for thy soul. Pagdating sa pagkain at pagdating sa well-being, kinakailangan talaga intertwine yung dalawang yan. Sabi nga ni Julian kanina, meron siyang tinatawag na 5 pillars of health. Ako meron din. Una, kumain ng tama para buhay ay humaba. Pangalawa, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Pangatlo, umiwas sa stress mga bes. Pangapat, tanggalin ang mga bisyo. Walang mabuting maidudulot yan sa mga buhay ninyo. At panglima, yung sa akin, kung may rest si Julian, ako meron akong sleep. Matulog kayo na mahimbing at sana mamayang gabi may mga minamahal kayong kapiling. Nice. Ang pagkakaroon ng malusog na isipan, singhalaga rin ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door.